Ang bata sa tiyan ng babaeng magnanakaw na iyon ay hindi maaring maging tagapagpatuloy ng aming marangal na angkan. Agad na alisin mo iyon at lumabas ka na sa aming buhay. Ang boses na ito, na lumabas mula sa smartphone na nahulog sa nanginginig na mga kamay ni Marichel, ay nagpapalamig ng dugo. Ito ay isang boses na punong nagyayalong paghamak, ang uri ngang tono na ginagamit ng mga asawa ng mamayayamang negosyante na sanay na tumingin sa mga tao na parang mga insekto. Ngunit ang babaeng iyon, na malamang na nakahiga ngayon sa malambot na sofa ang kanilang malaking mansyon, ay hindi pa alam na sa loob ang ilang araw, ang aming pamilya, na itinuturing nilang mga hamak na tao mula sa probinsya, ay itatumba ang kanilang makapangyarihang imperyo hanggang sa pinakailalim ng lupa. Ako, si Elena Reyes, ay nakatira ng mag-isa sa lumang bahay sa may hardin ng mangga sa labas ng Maynila, sa lugar na malapit sa Antipolo. Nang gabing iyon, nang makalampas na ang orasan ng hating gabi, may kumakatok sa aking lumang pintuan nang may galit na parang may isang taong tumatakbo mula sa tiyak na kamatayan. Sino pa kaya ang darating sa ganitong oras? Sa gitna ng malakas na ulan na bumabagsak sa bubong, maririnig ang desperadong pagkakatok para bang may isang hayop na nahuli sa labas. Nang may mabigat na pakiramdam ng pangamba, nagmadali akong pumunta sa pintuan. Inay, naroroon sa pintuan ang aking anak, ang 28 taong gulang na si Marichel, na punong putik mula ulo hanggang paa, basa hanggang sa buto. Maricel anak, ano ang nangyari? Natulala ako. Sa mahinang liwanag ng poste sa labas, ang hitsura na aking anak ay nakakakaba. Ang kanyang magandang buhok ay magulo at punong dumingang lupa. Ang pisngi ay namamaga mula sa isang matinding hampas. Ang mahal na damit ay punit-punit na, at sa manipis at hubat na mga braso ay makikita ang maraming pasa. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang paraan ng kanyang pajuko, habang desperadong hawa ng makabilang kamay ang kanyang tiyan na bahagya na lang nagsisimulang lumaki. Inay, patawad po, patawad. Marichel, tiisin mo, sino ang gumawa sa iyo nito? Nang yakapin ko siya, bumaksak siya sa aking makamay tulad ng isang sirang manika. Hirap na hirap akong dalhin ang kanyang malamig na katawan papasok sa bahay. Nang balutin ang anak ng kumot at haplusin ang kanyang nanginginig na likod, naramdaman ko kung paano ang aking isip ay nagsimulang malito at ang galit ay unti-unting sumisibol mula sa aking puso. 1 taon na ang nakalipas nang makasal si Marichel kay Christian, ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Eduardo Bautista, ang pinunong Bautista Holdings, isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Anak ngang isang simpleng taga-probinsya, hindi siya karapat-dapat sa aming pamilya. Mas magaling pa siyang magtanim ngang kamoteng kahoy, gaya ngang nakasanayan nila. Ang kanyang biyena na si Consuelo Bautista ay mula ng una naming pagkikita ay palaging nangungutya at nagpapahiya sa amin. Ngunit noon, lumuhod si Christian at nangako, poprotektahan ko si Marichel habang buhay. At pumayag ako sa kanilang kasal. 1 buwan pa lang ang nakalipas nang tumawag sa akin ang anak at sa isang boses na halos hindi mapigilan ang kagalakan ay nagsabi, "Inay, magkakaroon na po tayong bata. Kaya bakit? Bakit ang aking mahal na anak ay kailangang tumakas tulad ng isang hamak na aso sa gitna ng bagyo na nagliligtas ng kanyang sariling buhay? Kailangang tumawag tayo ng pulis, ng ambulansya at ng pulis." Ang aking kamay ay nangingini habang abot ko ang telepono. "Huwag po." Sumigaw si Maricel at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Mula sa kanyang mamaga na mga mata, bumuhos ang luha. "Kung tatawagan mo ang pulis, patatahimikin ng mga tao ni Eduardo Bautista ang lahat. Pag nagawa nila iyon, tiyak na papatayin nila ako at ang bata, pati na rin ang bata. Natulala ako na may hawa na telepono. Patayin." Ang bigat ng salitang ito na lumabas mula sa labi ng aking anak ay nagpapalayo ng aking malamig na dugo at unti-unting nagpapakulo nito. Ang anak ay nanginginig sa takot, desperadong sinisikap na protektahan ang buhay na nasa loob niya. Sa kanyang mamata ay makikita ang malalim na kawalan ng pag-asa ng isang taong natanto ang ganap
nakawalan ng kapangyarihan laban sa napakakapangyarihang mga oligarko. Sa sandaling iyon, ang smartphone na nasa sahig ay nag-vibrate at nagliwanag. Sa screen ay lumitaw ang pangalan ni Consuelo Bautista. Iniwan ang umiyak na anak. Tahimik akong tumayo at tumingin sa nagliliwanag na screen. Sa kabilang dako ay isang mangangaso mula sa kasta nga pinili. Tiwala na sa pera at kapangyarihan ay maaring laruin ang buhayng matao. Ang isang ordinaryong tao ay hindi kailanman mananalo sa ganitong laban. Ngunit nakamali sila ng isang mapanganib na pagkakamali. Minamaliit nila ako, isang simpleng matandang babae mula sa probinsya na nakalimutan kung sino ako noon. Ang smartphone sa sahig ay patuloy na nanginginig. Ang pangalang Consuelo Bautista ay kakaibang kumikislap sa madilim na silid tulad na mata ng isang ahas na hinahabol ang kanyang biktima. Si Marichel, tulad ng isang natatakot na ibon, ay lumapat sa akin. Ayos lang anak. Magiging ayos ang lahat. Malambot kong hinagot ang kanyang likod. Malamig na tinitingnan ang nanginginig na telepono. Hindi pa panahon. Nagpanatili akong malalim at mabigat na katahimikan. Inihinto ang hininga at tinitignan ang screen, walang anumang damdamin. Nang matapos ang tawag, sa silid ay bumalik na lamang ang ingay ng ulan. Sa katahimikang iyon, mahinahon akong nagsabi, Maricel, maklaka tayong tsang herbal para sa iyo. Kapag kaunti na kang nakapayapa, ikukuwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Pinunas ko ang kanyang basang buhok ng tuwalya at sindihan ang lumang pugon. Pagkatapos ng isang higop ng mainit na tsaa, tumigil na si Marichel sa panginginig. Ngunit ang kanyang ikinuwento ay isang larawan ng impyerno na lampas sa lahat ng pinakamasamang hula ko. Sa una, si Christian ay napakamaalaga, ngunit nang lumipat kami sa kanilang mansyon sa Forbes Park, nagbago ang lahat. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Si Consuelo Bautista, asawa NG makapangyarihang Eduardo Bautista, ay mula sa simula ay hindi binibigyan NG respeto si Maricel bilang isang tao. Pinapagising siya bago pa man gumising ang mga kasambahay, pinapalinis ang malaking bahay at pinapagluto para sa buong pamilya. Kung ang lasa ng pagkain ay hindi maganda, ibubuhos nito ang mainit na sopas sa ulo ni Marichel. Nagtiis ang anak, nagtitiwala na poprotektahan siya ni Christian. Ngunit sa harap ng kanyang ina, si Christian ay nagiging isang pinapalaging aso at alis lang ng tingin kapag nangaalipin sila kay Marichel. Nang malaman kong buntis na ako, sobrang masaya ako, parang isang tanga. Nagisip ako, baka ngayon ay tatanggapin na nila ako. Tinakpan ni Marichel ang kanyang mukha ng kamay, ngunit nang sabihin ko sa kanila, ang bata sa tiyan ng babaeng iyon na marumi at magnanakaw ay hindi maaring anak ng aming Christian. Sumiga si Consuelo Bautista nang marinig ang balita. Ikaw, babaeng galing probinsya, ay nagpaglihi sa kahit kanino para makapagangkin ng parte ng aming kayamanan. Karumal-dumal. Paano mo naisip na haluin ang aming malinis na dugo sa iyong sarsa? At ang pinakanakakatakot, si Christian, ang kanyang asawa, ay sumuporta sa kanyang ina. Tama ang nanay ko. Saan ang patunay na anak ko iyon? Hindi na kailangan pa ang DNA test. Paano ka magtitiwala sa isang katulad mo? Para kay Marichel, ito ay katapusan. Ang nasalitang taong mahal niya ay naging malamig at panghuling pagtataksil. Pagkatapos nun, naging mas masahol pa. Sadyang nagbubuhos ng mantika ang biyenan sa sahig para madulas siya. Naglalagay na bulok na pagkain sa kanyang pagkain. At ngayon ng gabi ang mukha ni Maricel ay nabago dahil sa takot. Bumalik si Christian na lasing at sumiga. Agad na alisin ang basuryang iyon o itatulak kita sa hagdan. Sinubukan niya akong suntukan sa tiyan. Ano? Naktayo ako, binulaktaw ang upuan. Sinubukan ng asawa na suntukan ang buntis na asawa sa tiyan. Hindi na ito pangaalipin. Ito ay direktang intensyon na pumatay. Tumakbo ako ng tumatakbo. Wala akong pera, wala akong anuman, paulit-ulit na nabubuwal sa putik.
Ang mapasa sa kanyang magabraso ay malinaw na nakukuwento kung gaano kabantay ang pagtakas na iyon. Magaling kang tumakas. Nandito ka na ngayon sa bahay. Mahigpit kong niyakap ang nanginginig na anak. Ang aking nag-iisang pinakamahal na anak na ipinanganak ko ng may kahirap-hirap. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa ng maingay siyang umakyat sa mga punong mangga ng punong putik, tinatat nila ang lahat ng iyon. Inay, natatakot po ako. Sumisigaw si Christian na hahanapin niya ako at hindi niya ako patatawarin. Kukunin nila ako pabalik. Huwag kang matakot. Walang sinuman ang maaring galawin ka kahit isang kamay. Poprotektahan ka ng inay mo at ng iyong sanggol. Sinabi ko ito ng matibay, walang anumang pag-aalinlangan. Nang si Marichel, na pagod, ay nakatulog na parang patay, nag-iisa akong bumaba sa madilim na pasilyo. Ang ulan ay patuloy na nagsasalpak sa mga bintana. Pumunta ako sa lumang bodega na hindi ko nabuksan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos alisin ang alikabok sa lumang kahon na gawa sa kahoy, binuksan ko ito. Sa loob ay may mga bagay na hindi nakikitang karamihan sa mga tao. Dun ay isang makapal na notebook na may itim na katad na takip, isang piling lumang business card at isang kumikilalang litrato. Sa litrato ay ako noong bata pa, kasama ang malalaking ngayon ay bumubuo ng pinakamataas na antas ng lipunan at negosyo sa bansa, Bautista Holdings. Nahanap ko ang pangalang iyon sa listahan at malamig na ngumiti. Eduardo Bautista. Malamang ay nakalimutan na niya kung anong uring putik ang kailangan niyang daanan para maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon at kung sino ang tumulong sa kanya doon. Ang mamayamang tao ngayon ay hindi nila maisip kung ano ang kaya kong gawin. Ako, si Elena Reyes, nakilala noon sa ilang malupon bilang ang hari ng mahari. Sa sandaling iyon, tinabas ng katahimikan ang ingay nga malupit na preno, hindi isang sasakyan lamang, ilang mabibigat na makina ang pumalibot sa aking maliit na bahay. Sa mga bintana ay kakaibang sumasayaw ang mga ilaw ng mga sasakyan. Sa takip silim bago sumikat ang araw, dumating na sila. Ang tunong nga pagbubukas at pagsasara nga, mga pintuan ng sasakyan ay bumuwag sa ingay nga ulan. Sa pagsulyap ko sa bintana, nakita ko ang tatlong itim na Toyota Fortuner na walang pakundangang tinatapakan ang aking mapayapang hardin. Maliwanag na liwanag ng mga headlight ang nagbabaha sa bakuran ng puting liwanag. Dumating na. Itinago ko ang itim na notebook sa aking dibdib at dahan-dahang pumunta sa pintuan. Si Marichel ay natutulog sa kaloob-luban na silid. Hindi ko sila papayagang hawakan siya. Bam! Bago ko man mabuksan, ang lumang pintuan ay brutong sinipa. Pumasok ang hangin at ulan at ang mga mahal na sapatos na gawa sa katad na punong ng putik ay walang hiya ang pumasok sa aking tahanan. Hoy, nasaan si Marichel? Lumabas ka na. Ang isang mayabang at malakas na boses ng lalaki. Sa pintuan ay nakatayo si Christian. Ang kanyang mamahaling damit mula sa European designer ay nabuhusan ng putik at ang kanyang mukha ay nagniningning sa galit. Sa likod niya ay may ilang matatangkad na lalaki na may itim na damit at sa ilalim ng payong na hawak ng isa sa kanila ay nakatayo ang isang babae na may matapang at makulay na furko at ganap na hindi angkop doon. Si Consuelo Bautista. Nakakahalang na amoy. Susuka na ako. Isipin mo na lang, ang tagapagmana ng Bautista ay nagtatago sa babuyang iyon na lugar. Tinakpan niya ang kanyang ilong at pinagmasdan ako at ang aking bahay ng may pahamak. Medyo maingay na pagbati para sa ganito katagal ng gabi. Hindi ito ang inyong mansyon sa Forbes Park, mahinahon kong sinabi. Si Christian ay lumapit at tumingin sa akin mula sa itaas. Tumahimik ka, matandang babae. Nasaan si Marichel? Alam naming nandun siya. Ilabas mo na siya agad. Nagpapahinga ang aking anak. Tumakas siya mula sa kanyang sariling asawa na nagbabala ng karahasan sa kanya. Karahasan, huwag mo akong patawanin. Pinarusahan ko lang ang babaeng iyon na magnanakaw. At saka, sino ba ang nakakaalam kung kanino galing ang bata sa kanyang tiyan? Sa mga salitang iyon ni Christian, nahinto ang aking hininga.
Tawagin ang kanyang asawa at ang hindi pa ipinanganak na bata na magnanakaw at basura. Ito ang tunay na mukhang lalaking minsan ay lumuhod at nangako na poprotektahan siya. Tama si Christian, pumasok si Consuelo. Paano kayo nangangarap na makapagangkan sa aming marangal na pamilya? Naglihi ang babaeng ito sa kahit kanino para makakuha ng parte ng aming kayamanan. Mga hama na parasito, mga parasito. Isa-isa na sumabog ang napakaraming pangiinsulto. Kahit sinong ina sa aking lugar ay umiyak o humawak sa kanilang buhok. Ngunit nakatayo ako, hindi nagbabago ng ekspresyon, nagpapanatili ng nayayalong katahimikan. Malamang ay may mahinang ngiti sa aking mga labi. Ang aking mapanganib na kalmadang ito ay nagpanggalit kay Christian. Bakit ka nakatingin sa akin, mangkukulam? Maaari kang tumawag ng pulis. Walang silbing nga abogado. Isang tawag lang at bukas ang iyong hardin ay magiging patak na lupa. Siya ay mayabang na ngumiti at kumibo sa kanyang nga bodyguard. Hoy, hanapin ang buong bahay, ilabas ang babaeng iyon at dalhin sa ospital. Ngayong araw din nating aalisin ang basura sa kanyang tiyan. Opo, ang mga bodyguard ay humakbang papasok sa bahay na may maruming sapatos. Sinabi ko, hubarin ninyo ang inyong sapatos. Ang aking tahimik ngunit malalim na boses ay tila nagpapanginig ng ngadingding. Hindi ko itinataas ang boses, ngunit doon ay may ganap na kapangyarihan ng isang taong dumaan sa apoy at tubig. Ang kilos ng mga matatangkad na lalaki ay natiguil, parang naparalisa sila. Naramdaman nila ang natatago ngunit tiyak na banta mula sa maliit na matandang babaeng may abo-abong buhok. Hoy, bakit kayo tumigil? Galaw na. Si Christian, na nainis sa kakaibang kapaligiran, ay itinulak ang bodyguard sa likod at pagkatapos, nang mawalan ng pasensya, ay humawak sa akin. At ikaw, matanda, kung gagawa kang hadlang, hindi kita sisiyang-siyang. Ang kanyang kamay ay bumaba, naglalayong tamaan ang aking mukha, ngunit sa sandaling iyon, ito ay natigwil sa ere. Hindi ako ang huminto nito. Sa tabi ko, na hindi ko alam kung saan nanggaling, ay nakatayo ang isang mataas na lalaki na may bakal na hawak na nakahawak sa pulso ni Christian. Sino ka? Bitawan mo ako. Umiyak si Christian mula sa sakit. Itinaas ng lalaki ang mukha, nabasa sa ulan at malamig na nagsabi, ano ang iyong inaakala, batang makulit? Sa pagkakita sa kanyang mukha, si Consuelo Bautista ay kumupas na tulad ng tela. Ikaw, bakit kayo nandito? Ang taong tinuturo niyang nanginginig na daliri ay walang iba kundi si Ati. Andres Chavez, ang pinunong Philippine Representative Office ng isang malaking dayuhang investment fund kung saan ang korporasyon ng Bautista ay ngayon ay nakikipagnegosasyon sa pinakamahalagang deal ng kanilang buhay. Bakit tinawag niya ang simpleng matandang babae mula sa probinsya sa kaniyang pangalan ng may pagalang? Hindi pa maunawaan ni Consuelo Bautista ang kahulugan nito sa mahabang panahon. Ginu Chavez, bakit kayo, bilang pinunong isang malaking pondo, nandito sa maruming lugar na ito? Si Consuelo, na nakatitisod sa kanyang nga sapatos na nabasa ng putik, ay humakbang paatras. Alam niya nang maigana ang kanyang asawa na si Eduardo Bautista ay ilang linggo na itong nagpapakumbaba sa taong ito, sinisikap na makakuha nga investisyon na nakasalalay ang kapalaran ng kanilang kumpanya. Inay, sino ang bastos na ito? Naglakaslop siyang humawak sa akin. Hindi ba niya naiintindihan na ang makialam sa Bautista Holdings ay mas mahal? Si Christian, na hindi naintindihan ang sitwasyon, ay patuloy na sinubukang makalaya mula sa hawak ni Chavez. Christian, tigilan mo, ang taong ito, tumahimik ka. Hoy, ikaw, hindi ko alam kung makano ang ibinayad sa iyo nga matandang mangkukulam na iyon, ngunit kung ikaw ay nasa panig na mga pulubi, sa aking kapangyarihan ay sisirain ko ang iyong opisina. Sa mga salitang iyon, kahit ang mga mukha ng kanyang sariling mga bodyguard ay naging hiwain ng pagkamangha, sisirain ang aking opisina. Si Chavez ay malamig na ngumiti. O, sisirain. Isang salita ng aking ama ay sapat na parawala ka ng lugar sa negosyo sa buong Pilipinas. Ngayon bitawan mo na ako at lumuhod kasama ang matandang ito. Malamang na dahil sa kalmado ni Chavez,
Si Consuelo ay nakbalik din kanyang likas na pagmamataas. Inubo niya at may kayabangan na sinabi, Gino Chavez, hindi ko alam kung paano kayo napunta sa lugar na ito, ngunit para sa inyong kapakinabangan, huwag kayong makialam. Ang mga babaeng ito ay magahamak na manloloko na nakahabol ng aming pera. Ang anak ng matandang ito ay nagbuntis mula sa hindi alam kung kanino at ngayon ay nagsisinungaling na anak ni Christian ang bata. Tumingin siya sa akin tulad ng pagtingin sa isa na wala. Ang mga mahirap ay laging nagsisinungaling tulad ng pahinga. Umupo sana kayo sa inyong sariling dumi, pero hindi. Nagpasya kayong makialam sa aming marangal na pamilya. Kailangan nating ilabas ang babaeng iyon at linisin ang basura mula sa kanyang tiyan. Babuyang lugar, mga manloloko, basura sa tiyan. Ang mapangiinsulto ay bumubuhos isa-isa, ngunit ako ay patuloy na nagpapanatili ng malalim na nagyayelong katahimikan, hindi gumagalaw, tulad ng isang estatwa. Tinitignan ko lang ang mga mahirap na payaso na masigasik na nahuhukas ng kanilang sariling libingan. Ang aking katahimikan ay itinapon ni Christian bilang takot sa kapangyarihan ng mga negosyante at nagpalaki pa ang higit sa sigaw. Hoy Lola, huwag nang tumahimik. Ilabas si Marichel. Kung hindi mo ilalabas, papasok na ako at yuyurakan ang kanyang tiyan ng sapatos ko. Siya ay malakas na tumapak ng kanyang maruming sapatos sa sahig. Sa sandaling iyon, si Chavez, na binuwag ang nagyayelong katahimikan, ay maikling hinarap ako. Elena, tumingin ako. Turuan ang batang iyon para ang kanyang maruming bibig ay hindi na kailanman magsalitang ganong nga salita. Ano iyon? Bago pa man maunawaan ni Christian ang nangyayari, ang makapangyarihang kamay ni Chavez ay biglang gumalaw. Crack! Isang mapurol na tunog na baling buto ang narinig at ang sigaw ni Christian ay umaaling-aungaw sa buong bahay. Aray, masakit, nabali. Bumaksak siya sa sahig, nalulunod sa luha at uhog. Christian, Gino Chavez, ano ang inyong ginagawa? Tatawagan ko ang pulis. Kahit kayo ay hindi makakatakas sa pag-atake sa tagapagmana ng Bautista Holdings. Bilang tugon sa kanyang istriya, inilabas ni Chavez ang telepono. Tawagan ninyo kung sino man ninyo gustong tawagan, ngunit bago iyon, tatawagin ko ang inyong asawa na si Eduardo Bautista. Ipaliwanag niya sa inyo kung sino ang inyong tinatakutan ngayon. Ano? Nawala lahat ng kulay sa mukha ni Consuelo. Hindi ninyo naunawaan mula sa simula. Ang babaeng ito na inyong tinawag na basura. Tumahimik ka, upstart mula sa walang kuwentang lugar. Sinabdungan siyang galit na boses. Kayo ang tumahimik. Tumingin sa kanya si Chavez tulad ng pagtingin sa basura. Ang babaeng inyong tinawag na dumi, ang tunay na mayari ng Eming Investment Fund, ang reyna ng nakatagong ekonomiya, si Elena Reyes, ang hari ng nga hari. Sa sandaling iyon, nang lumabas ang masalitang iyon sa katahimikan, sa bag ni Consuelo, tulad ng isang pangitain ng kamatayan, tumunog ang kanyang telepono. Sa screen ay lumitaw ang pangalan ng asawa. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay, tulad ng isang bali. Eduardo Bautista, pinunong korporasyon. Sa nanginginig na daliri ay pinindot niya ang button na sumasagot. Consuelo, ano sa ngalan ng langit ang nangyayari? Kahit walang loudspeaker, ang sigaw ng kanyang asawa ay narinig ng lahat. Nalaman niya ang nangyari kaagad pagkatapos balahin ni Chavez ang braso ni Christian at inilantad ang aking pagkakakilanlan. Mahal ko, ito ay isang pagkakamali, sila ang dahil ng lahat. Tumahimik ka. Kakatawag lang sa akin ang katulong ni Chavez. Hindi lang nila kinakansela ang deal, nagsimula na silang nagbebenta ng malaking halaga ng aming ma-share para bumaksak ang halaga ng maito. Ano ang inyong ginawa? Sa salitang iyon, si Consuelo ay naklabas ng maikling sihaw at bumaksak sa sahig. Si Christian, na nag-aalalang hawakan ang nabaling braso, ay naging berderin. Hindi ako, iyon ang mangkukulam na taga-probinsya. Niloko niya si Chavez, na kunwari siya na siya ang haringang pondo. Ang asawa sa kabilang dulo ng linya ay isang saglit na tumahimik at pagkatapos ay pumutok ang isang malakas na tawa. Hahaha, anong kabulaanan?
Ang tunay na haring dayuhang pondo ay isang matandang babay na nagtitindangang mangga mula sa probinsya. Hindi ko maisip ang mas nakakatawa kaysa diyan. Ang tawa ni Eduardo Bautista ay nakbalik ng tiwala kay Consuelo at Christian. Ang Chavez na ito ay nakpaplanong ng pakuha ang aming kumpanya at ginagamit ang matandang iyon para sa kanyang palabas na pakayabang na tarantado. Ang masalita na asawa ay para sa kanila tulad na pagkapit sa isang dayami o kaya naman ang babaeng iyon na amoy putik mula sa probinsya ay hindi maaring maging reyna ng anino na nagpapatakbo ang bilyon-bilyon. Tama, ganyan nga. Muli ay nabago ang mukha ni Consuelo sa galit. Gino Chavez, kayo ay nakikipagsabwatan sa mangkukulam na iyon. Halos naniwala na ako, tatay, sinabali niya ang braso ko. Hindi ko siya mapapatawad, sumigaw si Christian sa telepono. Huwag mag-alala, anak. Alam mo kung sino ako, ang hepe ng probinsyal na pulis, ang aking kapwa estudyante sa kolehiyo. Tungkol naman sa lokal na mga gago, nakapagbigay na akong sapat na pera para gawin nila ang lahat ng sasabihin ko. Naroroon na sila ngayon, halos sa parehong sandali ay narinig ang ingay nga sirenan ng sasakyan ng pulis at ilang malalaking sasakyan ang dumating sa bakuran ng may ingay. Ang kakaibang liwanag ng mga flashing light ay sumasayaw sa basa ng mga bintana. Mula sa mga sasakyan ay bumaba ang mga tao. Ilan ay naka-uniform ng pulis at isang kawan ng mga kalbo at matipunong lalaki na may mga baseball bat at piraso ng tubo. Agad nilang nilibot ang aming bahay. Si Marichel, na nagising dahil sa ingay, ay sumilip mula sa silid sa pagkakita sa kawan ng maguns at mga pulis. Siya ay nanginig sa takot at bumaksak sa sahig. Inay, ano ang gagawin natin? Lahat ito ay dahil sa akin. Si Christian, sa pagkakita nito, ay pumutok sa masayang tawa. Haha, tingnan ninyo siya. Aba, mangkukulam, tapos na ang iyong palabas. Parehong ang pulis at ang maguns ay nasa ilalim ng aking ama. Si Consuelo ay nagmataas din at bumulalas kay Chavez. Kayo rin ay tapos na, Gino Chavez. Magsisisi kayo pagdating sa kabilang buhay na nakialam sa amin. Itinuturo niya kami. Hoy, ilabas ang matandang iyon at ang kanyang anak at sunugin ang lugar na ito hanggang sa abo. Ang mga bodyguard na nakatayo sa pintuan na may malisyosong ngiti ay lumakat patungo sa amin. Ang matiwaling pulis sa labas ay nakunwari na walang nakikita. Ganap na walang pagasang patibong, kapangyarihan ng pera at koneksyon na kayang itwist ang kahit anong batas. Inay, tumakbo ka, pigilan ko sila. Desperadong sinubukan ni Marichel na harangin ako, ngunit malambot ko siyang inilayo at muli akong lumubok sa malalim na nagayelong katahimikan. Nawalan siyang salita sa gulat. Iniabot ni Christian ang kamay para hawakan ang aking buhok. Sa sandaling iyon, sa aking bulsa ay natunok ang lumang keypad phone na may lumang tunok. Mahinahon kong itinulak ang kamay ni Christian at mahinahon kong sinagot, "O, ako ito, Elena Reyes, handa na ang lahat, nahihintay kami sa inyong utos." Ang boses sa linya ay pagari ni Chavez. Ito ay ang boses ng isang taong nakatayo pa ng mas mataas. Ang aking tunay na kanang kamay, napakahusay, simulan ang paglilinis. Kaagad pagkatapos ng aking mga salita, mula sa langit ay dumating ang lumalaking ingay at isang hindi kapanipaniwalang lakas ay bumaksak sa aming maliit na hardin. Hum, isang nakakabingi na ingay ay nakpasok sa lupa. Makapangyarihang nga searchlight ang tumarak sa curtain ng ulan. Binabaha ang bakuran ng nakakasiling liwanag. Dalawang mabigat na military helicopter ang nagsimulang lumipad ilang metro lang sa itaas ng lupa. Ang bagyong hangin mula sa mga rotor ay naktaas ng mga haligi ng putik at tubig. Tinatangay ang matiwaling pulis at mga guns tulad ng mga pins ng bowling. Mga helicopter. Si Christian na hinahawakan ang nabaling braso ay nangiwi habang tinitingnan ang langit. Si Consuelo ay bumaksak sa putik. Ang kanyang mamahaling fur coat ay agad na naging maruming basahan. Isang helikopter ang lumapag sa malapit na lugar. Mula rito ay lumabas ang ilang tao.
Sa harap ay lumalakat ang isang matatandang lalaking may ububong buhok sa perpektong sinusot na damit. Sa makabilang panik niya ay dalawang tahimik na bodyguard. Nang makatuntong sila sa lupa, ang mga mukhang lokal na mga goons na kamakalawa lamang ay humahampas ng mga bat ay naging hiwain ng takot. Ito ba si Mang Arnel Tadeo, ang agila, ang pinunong samahan ng Batang Dagat? Isang gun ang nagbitaw ng tubo at nanginig. Natigwil din ang mga pulis. Bakit ang godfather ng lahat ng Manila Underground ay nandito sa lugar na ito? Si Mang Arnel Tadeo, ang agila na hindi man lang inisaysa ang maguns o ang mapulis, ay direkta nitong pinuntahan ang aking bahay. Paglapit niya, napakamalalim na yumuko siya sa akin. Elena, Hija, narito na ako para sa inyo. Ang mga kalat na iyon ay aalisin na. Ang pinunong kriminal na mundong Pilipinas ay yumuko sa harap ng simpleng matandang babae mula sa probinsya. Sa tanawin na ito, lahat ay natulala. Si Marichel ay tumingin sa akin na may mga matang punong pagkamangha at pagkalito. Inay, ano ang nangyayari? Mahinahon kong pinigil ang kanyang nanginginig na kamay. Patawad, anak, na hindi kita sinabihan. Pagkamatay nga iyong ama, nagpasya akong kailangan mong manirahan ng normal at payapang buhay malayo sa lahat ng dumi na ito. Dumi? Tumingin ako kina Tadeo at Chavez na nakatayo sa pintuan. 30 taon na ang nakalipas ay pinamamahalaan ko ang lahat ng mga daloy ng pananalapi at lakas sa bansa, pareho sa negosyo at sa kriminal na mundo. Ako ay kinatatakutan at iginalang. Ang aking pangalan ay Elena Reyes, ang haring nga hari. Nang bigkasin ko ang panggalang iyon, ang lahat nagatao ni Tadeo, tulad nag-aisa, ay lumuhod sa isang tuhod at yumuko. Ang mahon sa labas, na napaktanto kung kanino nila nilalakas loob na harapin, ay naksimulang mahimatay o nakpupukpuk na ulo sa maruming lupa. Kabulaanan, ito ay lahat palabas lang. Siya ay nagire nga artista, nagangal si Consuelo, punong putik. Ang babaeng iyon mula sa probinsya ay hindi maaring mamuno sa mundong anino. Christian, sabihin mo sa iyong ama na magpadala ng kanyang nga tao ng mas mabilis. Oh, hoy, magago, bakit kayo natakot? Nagbabayad kayo sa aming ama. Patayin ang mangkukulam na iyon, sumigaw si Christian, tumangging maniwala sa katotohanan. Ngunit wala nang nakikinig sa kanila. Mahinahon kong tinitingnan ang kahabag-habag na agonyad iyon, ang nagyayalong katahimikang ito ang sentensya na ibinibigay ko sa lahat ng sumasalungat sa akin. Marichel, nang sabihin mong ikakasal ka kay Christian, alam ko nang ang kanyang pamilya ay mga mayabang na bagong mayayaman, ngunit mahal mo siya, at ako, tulad ng isang simpleng biyenan, ayaw ko sa kanila. Dahan-dahan ko itong ibinalik ang tingin kay Christian, ngunit kayo, mga hayop, nahawakan ninyo ang aking dugo. Ang aking anak at ang aking apo ay inyong tinawag na dumi at basura, sinubukan ninyong patayin sila. Isang hakbang ako pasulong, at ang hangin, tila, ay natigwil mula sa pressure na nagmumula sa akin. Ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang lasa ng tunay na dumi. Sa sandaling iyon, mula sa smartphone ni Consuelo na nakahiga sa sahig, muli ay narinig ang sigaw ng kanyang asawa, puno ng takot. Consuelo, napapahamak tayo. Ang aming pangunahing bangko ay ni-freeze ang lahat ng aming account, at hindi iyon ang lahat, ang BIR, at ang NBI ay sabay-sabay na pumasok sa aming opisina. Ano ang inyong ginawa? Itinuon namha salitang iyon si Consuelo na maklabas na maikling sigaw at bumaksak sa sahig. Si Christian na nag-iingat sa nabaling braso ay naging berderin, hindi ako, iyon ang mangkukulam mula sa probinsya. Niloko niya si Chavez na kunwari na siya ang haring pondo. Ang asawa sa kabilang dulong linya ay isang sandaling tumahimik at pagkatapos ay pumutok sa malakas na tawa. Hahaha, anong kalokohan? Ang tunay na haring dayuhang pondo ay isang matandang babae na nagtitindang mangga. Hindi ko maisip ng mas nakakatawa kaysa diyan. Pinunan ng tawa ni Eduardo Bautista ang tiwala nila Consuelo at Christian. Ang Chavez na ito ay nagpaplano ng pagagaw ng aming kumpanya
at ginagamit ang matandang iyon para sa kanyang palabas, anong kasamang tao. Ang masalitang asawa ay para sa kanila tulad ng pakapit sa isang dayami o ganyan nga, nabago muli ang mukha ni Consuelo dahil sa galit. Gino Chavez, kayo ay nakikipagsabuatan sa mangkukulam na iyon, halos naniwala na ako. Tatay, sinabali niya ang braso ko. Hindi ko siya mapapatawad, sumigaw si Christian sa telepono. Kinuha ko ang smartphone at mahinahon ngunit malupit na nagsalita sa receiver. Hello, Eduardo Bautista, matagal na tayong hindi nakita. 30 taon, hindi ba? Ang aking tahimik na boses na lumabas mula sa speaker ay nagdulot ng ganap na katahimikan na nalampasan pa ang ingay ng papahupa na ulan. Sino? Sino ito? Bakit kayo ang nagsasalita sa telepono ng aking asawa? Nalimutan na ba ninyo kung paano kayo, bilang isang batang wala pang ginagawa, ay nagbebenta ng pekeng alak sa tabi ng divisoria at kung paano ko kayo pinatupad sa malaking entablado? Nagtatandaan pa rin ako kung paano kayo lumuhod sa akin at nangakong walang hanggang katapatan. Hindi maaari. Elena Reyes, ang haringam gahari, ngunit umalis na kayo sa negosyo, 30 taon na ang nakalipas. Narinig ko sa kabilang dulo kung paano nanginginig ang ngipin ni Eduardo Bautista, nawala ang lahat ng kanyang tiwala sa sarili. Umalis, ngunit hindi namatay. Eduardo, itinurok mo ang iyong kamay sa aking pamilya. Ang aking anak ay tinawag mong basura at gustong patayin. Ang iyong ulo ay hindi sapat na kabayaran para doon. Sandali lang, hari, pagkakamali ito, wala akong alam, iyon lahat ay sa asawa ko. Hindi tinatanggap ang mga dahilan. Ang iyong asawa at anak ay kararating lang sa harap ko at nagutos na sunugin ang bahay kasama kami. Kaya naman, isasagawa ko ang kanilang kagustuhan kasama ang inyong imperyo na tinatawag na Bautista Holdings. Ibinaba ko ang tawag at itinapon ang smartphone sa pudol ng putik sa sahig. Kayo, ikaw ba talaga ang tunay na hari ng hari? Si Consuelo, walang lakas na makatayo, ay nagtanong ng nanginginig na boses. Ang kanyang mukha ay naging maputing-puti. Tumahimik ka. Isang tingin ko lang ay sapat para sumigaw siya at tumahimik. Ngayon kailangan kong asikasuhin ang kordon. Kumibo ako kay Tadeo. Arnel, alisin mo ang basura na iyon. Lalo na ang mga nakauniforme, dapat silang managot sa pag-abuso ng kapangyarihan. Opo, hari. Ang mga tao ni Tadeo ay nagsimulang kumilos. Ang malokal na goons, nang makaharap ang tunay na mga loboeng kriminal na mundo, ay sumuko ng walang labanan, ngunit mayroon pa ring matiwaling pulis. Tigil, kami ay nasa serbisyo. Sinubukan kanilang lider na sumiga, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng pangalawang helikopter. Mula rito ay hindi bumaba ang mga tao ni Tadeo. Ito ay isang grupo sa taktikal na damit na may pinakabagong armas, isang espesyal na grupo NBI Internal Affairs, NBI. Lahat humiga sa lupa. Kayo ay aesteo sa suspetsa na kativelyan, koneksyon sa mga grupong kriminal na Bautista Holdings at pakikisa sa pagtetang kang paupatay. Ang malukal na pulis ay lumuhol. Akala nila ay naglilingkod sila sa isang makapangyarihang oligarko, ngunit ang kasalungat nila ay ang mismong makinarya ng Estado. Inay, ikaw ba talaga iyon? Bulong ni Marichel sa likod ko. Sa kanyang mamata ay may halong pagtataka at pagkalito. Pasensya na, anak, ngunit ito ang tunay na ako. Hindi ako magpapatawad kaninuman na manginsulto sa iyo at sa iyong anak. Ito ang batas ni Elena Reyes. Sa sandaling iyon, si Christian na nakahiga sa sahig ay bumulaklak ng kabaliwan. Hahaha, anong hari ng mga hari? Anong NBI? Kahit kung arestuhin nila ang tatay ko, palalabasin siya agad ng piyansa. Ang nabatas ay binibili ng pera. Babalik kami at puputol-putulin kayo. Ngunit ang kanyang kahilahilakbot na iyak ay naputol ng tunok ng isang dumarating na itim na sasakyan. Mula rito ay lumabas ang isang eleganteng matandang babae, ganap na hindi bagay sa larawang ito. Oh, parang maingay pala dito, Elena. Sa pagkakita sa babaeng ito, ang mukha ni Christian ay natigip sa takot. Si Consuelo ay tahimik na nagbubukas at nagsasara ng bibig.
dahil ang babaeng ito ay ang pinakamalaking shareholder ng Bautista Holdings, isang alamat ng likodyukto ng politika na tinawag mamakapangyarihang opisyal na Doña Pilar. Lola, bakit kayo nandito? Christian, Consuelo, anong hindi kapanipaniwalang pangiinsulto ang inyong ginawa sa hari? Ang kanyang nagyayelong boses ay kumukulog sa katahimikan. Hindi pa nila alam na ang kanyang pagdating ay magiging huling pako sa kanilang kabaong. Lola, paano kayo napunta dito? Nagpatikat si Christian, nakalimutan ang sakit, nanay. Si Consuelo, puno ngang putik, ay nangiwi sa kanyang biyenan. Doña Pilar, kayo rin ba ay kasama niya? Huwag siyang paniwalaan, isa siyang manloloko. Tumahimik ka, putol ni Doña Pilar. Ang kanyang tahimik ngunit makapangyarihang boses ay nagpapatigil kay Consuelo. Binuklat niya ang kanyang pamilya nga isang tingin na punong pakasuksa. Manloloko, naiintindihan mo ba ang kalat na iyong sinasabi? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at malalim ding yumuko. Elena, ang aking walang hiyang anak at ang kanyang pamilya ay nakamalingang hindi mapatatawad. Handa akong magbayad para doon ng aking sariling buhay. Tumayo kayo. Doña Pilar, wala kayong kasalanan dito. Siya ay may kirot na tumingin kay Marichel. Marichel, anak, gaano karami ang iyong tiniis sa ngalan ngaming pamilya, humihingi akong tawad. Ang batang dala mo ay hindi lamang tagapagmanang Bautista, ito ay tagapagmanang dugong dakilang Elena Reyes. Tawagin iyon na basura ay isang kasalanang karapat-dapat sa kamatayan. Si Marichel ay nagulat na tinitingnan kung minsan ako, kung minsan si Doña Pilar. Ang babae na kahapon ay nangaliit sa kanya, ngayon ay yumuyuko sa aking ina at humihingi ng tawad sa akin. Inay, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Ayos lang Marichel, alam mo lang ang isang bagay. Ang taong mahal mo ay napatunayang walang halaga at malupit na tao. Anong kalokohan Lola? Kasama mo rin siya. Ako ang tagapagmanang Bautista. Kahit kung ang tatay ay nasa bilangguan, pamumunuan ko ang kumpanya. Nakakamali ka, Christian. Malamig na ngumiti si Doña Pilar. Ang Imperyong Bautista Holdings ay hindi itinayo ng iyong ama. 30 taon na ang nakalipas. Ako at ang iyong ama ay mahirap pa. At siya mismo ang Elena ang pumili sa amin, nagbigayng pera, koneksyon at pagkakataon sa buhay. Lahat ng mayroon tayo ngayon ay sa kanyang kagandahang loob, sa mga salitang iyon, lahat ay natulala, at ngayon nagpasya ang hari na bawiin ang kanyang ibinigay. Naintindihan mo, sa sandaling ito, nawala na ang lahat ninyo, ang pera, ang posisyon, at maging ang pangalang Bautista. Hindi, ito ay kasinungalingan, sumigaw si Consuelo. 30 taon ko nang pinamahalaan ang tahanan na ito. Ang aking buhay ay hindi maaring maguho dahil sa mga salita ngang isang simpleng taga-probinsya. Dahan-dahan kong lumapit sa kanya. Consuelo, sinabi mong para sa akin ang dumi. Sige, ibinabalik ko sa inyo ang inyong mga salita. Kinuha ko mula sa aking dibdib ang itim na notebook at ibinigay ito kay Doña Pilar. Narito ang lahat ng katibayan ng mga pinansyal na manipulasyon, suhol at mga krimen ni Eduardo Bautista. Gayun din, tumingin ako kay Christian, katibayan na sinubukan mong itulak si Marichel sa hagdan at katibayan na ang apartment para sa iyong krida ay binili gamit ang pera na ninakaw sa kumpanya. Ang mukha ni Christian ay naging delikadong puti. Doña Pilar, simulan na. Kumpletong pag-aalis ng Bautista Holdings at pagkumpiska ng lahat ng ari-arian ng pamilyang ito, huwag nang magiwan ng barya. Opo, mula sa araw na ito. Si Eduardo at si Christian ay tinanggal na sa aming angkan, hindi. Ang sigaw ni Consuelo ay nagkalat sa hardin. Ngunit ito ay simula pa lamang ng kanilang impyerno. Inay, tama na. Hinila ako ni Marichel sa Mangas. Hindi, Marichel, hindi ito sapat. Sa sandaling iyon, si Christian na nawalan ng isip ay tumalon. Sa kanyang kamay ay kumikislap ang isang kutsilyo. Mamatay ka, matanda. Kung wala ka na, ang aking buhay ay magiging perpekto. Siya ay tumakbo sa akin ng may sigaw na tulad ng hayop. Sumigaw si Marichel, sinubukang harangan ako,
ngunit hindi ako gumalaw. Para sa akin ang kanyang atake ay tulad ng isang slow motion na pelikula. Click. Bago mabot ng talimang akin, isa sa mga tao ni Tadeo ay may isang mabilis na suntok na tumagilid kay Christian. Bumaksak siya ng mukha sa putik. Christian, sinubukan ni Consuelo na lumapit, ngunit pinigilan siya. Napakakawawa ngang pamilyang ito, may pakasuksa na nagsalita si Doña Pilar. Lola, iligtas mo ako. Hindi nakasala si Christian. Ito ay dahil sa babaeng iyon na magnanakaw. Sinubukan ni Consuelo na gumapang patungo sa kanya. Wala kayong naiintindihan pa rin. Sa nagyelong tono ay sinagot ni Doña Pilar. Ang hari ay tahimik. Binibigyan kayo ngang pagkakataon na magbago ngang isip, ngunit isinuka ninyo ang kanyang habag. Ngayon ay hindi na kayo makakatakad. Sa sandaling iyon, muli ay tumunog ang aking telepono. Ito ay si Chavez. Elena, kakayulat lang ng stock market. Ang ma-share ng holding ay bumagsak. Inihayak na default sa mga internasyonal na obligasyon. Ang mga pagkalugi ay umaabot sa daan-daang bilyong piso. Ang mga bangko ay nagsimula na proseso ng pagkolekta ng nautang. Lahat ng ari-arian ng pamilya Bautista mula sa real estate hanggang sa mga alahas ay arestado sa oras na ito. Ano? Daan-daang bilyon, arestado. Ang nga mata ni Consuelo ay naging bato. Consuelo, lumapit ako sa kanya. Ang inyong fur coat, ang inyong bag, maging ang magsapatos na iyan ay wala na sa inyo. Naghihintay sa inyo ang buhay na hindi ninyo kailanman naisip. Isang buhay sa kahirapan. Hindi ko papayagan. Ako ang asawa ni Eduardo Bautista. Tulungan ninyo ako. Siya ay pumapanahoy sa mga pulis, ngunit lahat ay inaalis ang kanilang mamata. Mahinahon kong tinitingnan ang pagbagsak na ito. Inay, tama na, sapat na sa kanila. Hindi, Marichel. Nilaro nila ang iyong buhay at ang buhay ng iyong anak. Para sa ganitong bagay, walang patawad, lumingon ako kay Tadeo. Arnel, itaas ang lahat ng kanilang makrimen sa loob ng 30 taon. Hayaan silang gumastos ng natitirang buhay sa bilangguan na nag-isip tungkol sa kanilang ginawa. Opo, hari. Nagising si Christian at naronggatong. Hindi maari. Ako ay isang Bautista, wala ng Bautista. Tumingin ako sa kanyang mata. At ang batang inyong tinawag na basura ay lalaking isang dakilang tao at mapapanood mo ito mula sa likod ng rehas. Sa sandaling iyon, isa sa mga tao ni Tadeo ay tumakbo patungo sa akin. Hari, sa apartment ng krida ni Eduardo Bautista ay may nahanap kaming hindi kapanipaniwala. Nang marinig ko kung ano ang iyon, kahit ang mukha ni Doña Pilar ay nabago sa galit. Ang pagbagsak ng Bautista Holdings ay hindi sanhi ng simpleng kasakiman. Ang dahilan nito ay ang pinakakakilakilabot na krimen. Sa sikreto ng krida ni Eduardo Bautista ay nahanap ang mga dokumentong ito. Ibinigay sa akin ang isang nakaselyadong pakete. Sa loob ay isang lumang tala-arawan at ilang sobre. Sa pagbubukas ko nito, nakita ko ang sulat kamay ng aking asawa na si Eliseo na nawala ng walang bakas 30 taon na ang nakalipas. Siya at si Eduardo Bautista ay makasama nun na nagtatrabaho sa isang revolusyonaryong teknolohiya. Ang huling talaan sa tala-arawan na ginawa bago siya nawawala ay nagsasabi, gustong patayin ako ni Eduardo para makuha ang aming natuklasan. Kung may mangyari sa akin, ang tala-arawang ito at ang ma-orihinal na patente. Sa mga sobra ay mga notaryong na sertipikahang dokumento na nagpapatunay na ang tunay na mayakda ng teknolohiya ay ang aking asawa at isang kopya ng kontrata kung saan si Eduardo Bautista ay nakiring mamamatay tao para sa pag-alis kay Eliseo. Nawalan akong salita. Ang aking asawa ay hindi lamang nawawala. Siya ay pinatay. Pinatay ngamang lalaking ikinasal ang aking anak. Oh, Diyos ko, Eduardo, pinatay mo ang asawang iyong tagapagligtas, bulong ni Doña Pilar na nakpaluhod. Sa sandaling iyon, si Christian ay muli ay pumutok sa kabaliwan. Hahaha. Magaling naman ang aking tatay, isang mamamatay tao,
isang bayani. Napakaganda ng laki nito, ipinagmamalaki ko siya. Marahil kailangan ko rin sana napatayin si Marichel at magiging mas masaya ako. Tumahimik ka, sumigaw si Marichel at nagbigay ng buong lakas na sampal sa pisngi ni Christian. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit at mula sa kanyang mata ay bumuhos ang luha. Anong halaga para sa inyo ang buhay ng tao, ang damdamin ng tao? Pinatay ninyo ang aking ama, sa kanyang pra ay namuhay kayo ng ganap, at ako ay inilibing ninyo sa dumi. Kinasusuklaman ko kayo, hindi kailanman ko kayo patatawarin. Ang kanyang sigaw, punong sakit at galit, ay umaalingaw-ngaw sa umaga sa hardin. Si Marichel, na hanggang sa puntong ito ay tahimik na nagtitiis sa lahat ng pangaalipin, ay unang nagpakitang kanyang tunay na lakas. Sa kanyang mamata ay nagniningning ang parehong hindi mapuksa na apoy tulad nan sa kanyang ama. Patawad sa akin, anak, patawad. Mahigpit ko siyang niyakap, ang aking bulag na pananalig na maari siyang maging masaya ay nagdala sa kanya sa pugad ng maahas na ito. Ang pagkakasala ay sumikpit sa aking dibdib, ngunit walang oras para sa pagsisisi. Arnel, pinunas ko ang luha at muli ay nakuha ang bakal na tingin ngang isang hari. Ang makatibayan na ito ay kaagad sa NBI at sa Ombudsman at ipadala rin ang emergency statement sa lahat ng mga shareholder at empleyado ng Bautista Holdings. Nagpaus ako para marinig ng bawat salita tulad ng isang sentensya. Ang lahat ng mga ari-arian ng Bautista Holdings sa katunayan ay ninakaw mula kay Eliseo Reyes, ang aking asawa. At kaya, ayon sa batas, ang lahat ng kayamanan ni Eduardo Bautista, ang lahat ng kanyang real estate, intellectual property, ang lahat ng kanyang pera ay sa pamamagitan ng karapatang inuwari ng kanyang nag-iisang legal na tagapagmana, ang aking anak na si Marichel. Ano? Sumigaw si Consuelo. Bukas ng malawak ang mata. Lahat ng kayamanan ay mapupunta sa babaeng magnanakaw na iyon, kasinungalingan. Hindi ko ito papayagan. Ako ang may karapatan sa mga ito. Ako ang kanyang asawa. Tumahimik kayo. Sa nagyayalong tono ay bumulalas si Doña Pilar. Ang inyong kasal sa isang mamamatay tao ay waling bisa pareho sa legal at moral na batayan. Wala kayong matatanggap na kahit isang sentimo. Tanging ang matinding parusa bilang kasabwat. At si Consuelo ay bumaksak sa lupa tulad ng isang puputol na manika. Kayamanan, katanyagan, katayuan, lahat ng kanyang kinagagapit ay naihip tulad ng hangin. Muli akong tumahimik at tumingin sa silangan. Ang maulap-maulan ay nagkawatak-watak at ang unang sinak ng sumikat na araw ay nagsimulang kumislap sa kanila. Ang katotohanan na 30 taon ay nakatago sa kadiliman ay sa wakas ay lumalabas sa liwanag. Elena, tawag mula sa NBI. Si Chavez ay nagbigay sa akin ng telepono. O, nakinig ako. Sa kabilang dulo ay sinabihan ako na si Eduardo Bautista ay katatapos lang na muling arestuhin. Ngayon ay sa pagkakasala ng pag-aayos ng pagpatay na 30 taon na ang nakalipas. At sa kanyang mga sikreto ay nahanap ang katibayan ng bilyon-bilyong piso na suhol sa mga nangungunang opisyal. Ang Imperyong Bautista Holdings ay nakakondena sa kumpletong pagkawasak, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Natiyak ko na ang isang nakanguwang si Consuelo ay kayang gawin ang huling pinakamakamandag na hakbang. Kapag ang isang tao ay nawalan ng lahat, handa siyang magdala ng iba sa ilalim kasama niya. At ang kanyang tingin, punong madilim at kumukulo na galit, ay nakatutok sa aking anak na humahawak ng kanyang makamay sa kanyang tiyan. Hindi ko pa napapagtanto ito sa sandaling iyon. Sa eksaktong sandaling iyon, sa mga mata ni Consuelo ay nakniting ang malamig na apoy ng isang mamamatay tao. Ang umaga ay nalamlam ngang hamok sa hardin at sa katahimikang ito, ang tumatagos na sigaw ni Consuelo ay kakaibang nakakatakot. Hindi ako magpapatalo, hindi ko papayagan. 30 taon akong nagpaayat sa tuktok na ito at hindi ko ibibigay ang aking lugar sa maruming babaeng iyon kailanman. Si Consuelo, nakaluhod sa putik, ay tinuro kami ni Marichel ng nanjinjinig na dalir.
Ang kanyang mamata ay nanggaling na dugo, ang perpektong gupit na buhok ay nakalat, at ang buhok ay tulad ng mga ahas na pumulupot sa kanyang lig. Consuelo, tigilan mo, huwag nang papalain ang iyong sarili pa. Si Marichel ay may awa na inalis ang kanyang na mata, at ito ay tuluyang nanggalit kay Consuelo. Tumahimik ka, magnanakaw. Ikaw ang dahil ng lahat nito. Kung wala ka sana, si Eduardo ay malaya at ang Bautista Holdings ay maunlad. Sa mga salitang iyon, si Consuelo ay kumuhang matalim na bato mula sa lupa at habang humahampas ay inihagis niya ito ng tuwid sa tiyan ni Marichel. Mamatay ka. Ikaw at ang iyong hamak na anak, mamatay kayo kasama ko. Hindi ako gumalaw, tahimik lamang at mataman siyang tinitignan. Bitawan siya, buhong. Ang kamay ni Consuelo ay hindi nahawakan ni Tadeo ni Chavez. Ito ay si Minda Condrada, ang personal na katulong ni Consuelo, isang babay na pinakamabuting nakakalam ng loob na gawain ng pamilya Bautista. Minda, ano ang iyong ginagawa? Itaboy mo sila, itaboy. Hindi mo ba naririnig ang aking utos? Consuelo? Hindi, simpleng Consuelo. Sa nagyayelong tono ay sinagot ni Minda at malupit na itinulak ang kanyang kamay. Wala na akong obligasyong sundin ang inyong nga utos. Kakatapos lang na abisuhan ako ng Board of Directors tungkol sa pakansela ang aking kontrata. Higit pa rito, ang kumpanya ay naksampang ang reklamo laban sa inyo para sa malaking halaga ng misappropriation ng pondo. Ano, ako, ang kumpanya? Sa mukha ni Consuelo ay nawala ang lahat ng emosyon. Ano ang sinasabi mo? Ako ang mukha ng pamilya Bautista. Sino ang papalit sa akin sa mataas na lipunan? Sa mataas na lipunan, may pagamak na bumulalas si Doña Pilar. Consuelo, ang tinatawag ninyo na mataas na lipunan ay isang kastilyo lamang na gawa sa buhangin, itinayo sa kagandahang loob ng hari. Ngayon ang buhangin iyon ay nilunot na. Ang inyong diamond necklace, ang inyong designer dress, lahat ito ay binili ng marumi at ninakaw na pera mula sa asawa ni Elena, at ngayon lahat ito ay kukuhanin. Hindi ko ibibigay. Iyon ay akin. Habang sumisiga si Consuelo, ilang truck ang dumating sa bahay. Hindi ang mga gumagawa ng trabaho, kundi ang mga court sheriff. Mrs. Consuelo Bautista, nagsisimula kaming mag-imbentaryo at kukuha ng lahat ng inyong mga bag, alahas at balahibo ayon sa enforcement order. Sandali, iyon ay akin. Personal iyon. Wala itong kinalaman sa mag-aari-arian nega korporasyon, hindi. Ang pinagmulan ng pondo para mabili ang lahat ng ito ay ilegal na paggastos mula sa budget ng kumpanya, putol ni Minda habang tumingin sa kanyang tablet. Ang relo na nakakahalaga ng 5 milyong piso na inyong binili kahapon, ang bagong bag na dumating ngayong umaga at ang mga sapatos na nasa paa ninyo ngayon. Alisin ninyo ang maito, pakiusap. Ano? Binili sila gamit ang mga ari-arian ng kumpanya. Alisin ninyo ngayon at dito. Si Consuelo ay nangiwi at tumingin sa kanyang mapaa. Ang mga eksklusibong sapatos, na mahal ang presyo sa buong mundo, simbolong kanyang kapangyarihan at kahusayan, ngayon ay nalubok sa putik. Alisin mo, walang halaga, tahimik kong sinabi. Sa nanginginig na makamay, inalis ni Consuelo ang mga sapatos at nanatiling nakatayo ng nakapaa sa malamig na basa. Haha, muli ay natawa si Christian. Ayaw mong kasamaan ninyo, nanay, bangkarota ako at bangkarota ka rin. Tayo na lang, hahaha. Tumahimik ka, Christian. Ikaw rin. Ang ugnayang dugo na pinaktibay ng pera ay sumabog. Ang kaguluhan na lumamon sa pamilya, Bautista ay naging isang komedya ng trahedya. Tahimik kong tinitignan ang pagbagsak na ito. Ang panorin ang kawe na nangalipin sa aking anak, ngayon ay lumalunod din sa putik, ay isang kasiyahang hindi mabibigyan ng tamang salita. Sa sandaling iyon, mula sa radyo ngang isa sa mga opisyal ay isang malakas na boses ang narinig, agarang ulat. Ang Board of Directors ng Bautista Holdings ay nayon ay bumoto nang walang tutol para alisin si Eduardo Bautista bilang chairman at si Christian Bautista bilang executive director.
Bukod dito, ang kandidatura ni Maricel Reyes ay isinulong para sa posisyon Energy Bagong Chairman Energy Board of Directors. Ano? Si Maricel ay nanjiwi at tuminjin sa langit. Marichel, ang pwestong ito ay sa karapatang pag-aari ng iyong ama at nangangahulugang sa iyo. Niyakap ko ang anak sa balikat, ngunit ang anunsyong ito ay tuluyang naputol ang huling sinulit ng isipan ni Consuelo, Chairman, si Marichel, ang babaeng magnanakaw na iyon ay upo sa aking upuan. Ang kanyang mga mata ay kakaibang lumabo, hindi ko papayagan, kailanman hindi ko papayagan, kung mamamatay ako, kasama mo, mula sa kanyang nakatagong bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na lalayan. Ito ay lason na pinangalagaan ni Eduardo Bautista. Ngunit hindi siya naktutok nito sa sarili kundi kay Maricel. Inay, makingat. Itinulak ako ni Maricel sa tabi. Ang likido ay lumabas mula sa lalahian, ngunit bago ito makaabot sa sinuman, ang katahimikan ng hardin ay pinuwak ng isang tuyong tama mula sa isang rifle. Ping, isang matalim na tunog ang pumuwak sa umaga. Si Consuelo ay maikling sumigaw at natigwil. Ang lalagyan na iangat niya ng mataas ay nasibok sa era at naging maliliit na piraso. Ang siksik na madilim na likido ay tumulo sa maruming luwag. Ito ay isang tumpa na tamangang isang sniper mula sa isa sa mga helikopter. Ang aking huling pagkakataon. Tinitignan ni Consuelo ang mapiraso at nangingini ang buong katawan. Inay, ayos ka ba? Naghihingalo si Marichel sa aking mayakap, mahinan gumit. Mahigpit ko siyang niyakap at diretso na tumingin sa mukha ni Consuelo. Consuelo, hanggang sa katapusan, napakakahindik-hindik ng inyong pagugali, ngunit pahintulutan ninyo akong sa huli ay sabihin sa inyo kung anong pagkaang malinis na dugo na inyong kinagagalit. Kumibo ako kay Doña Pilar, ang ina ni Eduardo Bautista. Tunay na pinamamahalaan ng kanyang lihim na imperyo ay mabigat na huminga at itinapon sa paanan ni Consuelo ang isang lumang sobre. Ano ito? Sa nanjinjinig ng gakamay ay itinwon ito ni Consuelo. Sa lubay isang ulat mula sa isang klinika 30 taon na ang nakalipas. Nang basahin niya ito ng kanyang mamata. Ano? Ano ito? Kasinungalingan. Ito ay peke. Ang kanyang sigaw ay puno ng takot. Hindi ito peke. At alam mo ito nang higit sa lahat, sa nagyelong tono ay putol ni Doña Pilar. Si Eduardo, pagkatapos ng isang aksidente 30 taon na ang nakalipas, ay naging baok. Ito ay naganap ilang sandali bago ang inyong kasal. Ano? Si Christian na nakoiga sa putik ay nangivi. Kaya, akin akong anak, Consuelo. Ang isang malupit na tanong ay itinanong ko. Kaya, kanino ang batang iyon? Siya ay tumahimik. Wala siyang masabi. Nawala ang lalit mula sa kanyang mukha, pinalit ng walang hanggang kawalan ng pag-asa at kahihiyan. Doña Pilar, sabihin ninyo sa taong ito kung sino talaga siya. Christian, hindi ka anak ni Eduardo. Ang masalitang kanyang lola ay tumunok tulad ng isang sentensya ng kamatayan. Noong panahong iyon, ang iyong ina ay palihim na nakikipakita sa isa sa mga katunggalingang Bautista upang mapalakas ang kanyang posisyon. Ikaw ay bungangang ugnayang iyon. Niloko ni Consuelo si Eduardo at inalagaan ka bilang tagapagmana, bilang isang instrumento para makamit ang kanyang malayunin. Hindi maari, hindi ako Bautista. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Christian. Ang buong buhay niya, ang buong kayabangan niya, ay itinayo sa isang natatanging ideya, ang kanyang pagkakabilang sa isang dakilang angkan, at ang ideyang iyon ay bumaksak. Magnanakaw, dumi, walang lakas na tinitingnan niya ang kanyang mga kamay. Inay, ikaw ito. Ikayundo ang pinakamaruming sinungaling at ako para saan ko pinakmalupitan si Marichel. Ang batang iyon tumingin siya sa tiyan ni Marichel. Dun sa loop ay isang buhay, nagpapatuloy sa angkan ng marangal na Eliseo Reyes na gustong patayin niya. At siya, sino siya? Isang walang laman at pekeng balat, hindi totoo ito. Ikaw ang aking karangalan. Dapat sanang maging hari kang Imperyong Bautista.
Si Consuelo, sa histeria ay sinubukang yakapin siya, layuan mo ako, nakasusuklam na babae. Itinulak siya ni Christian, dahil sa iyo ito. Dahil sa iyong maruming kayabangan, naging isang halimaw ako. Anong dugo? Anong pagpapalaki? Lahat ay kasinungalingan. Ang ina at anak ay nagulong sa putik, pinagbabatuhan ng nga sumpa sa isa't isa. Ang masalita ni Consuelo. Ang batas sa tiyan ng babaeng iyon ay hindi maaring maging tagapagpatuloy ng aming marangal na angkan. Ay bumalik sa kanya ng 100 beses na tinarak ang kanyang sariling puso. Tinitignan ko ito ng walang anumang awa. Ang katahimikan ay ang pinakamataas na anyo nga aking pagamak. Elena, dumating na ang mga sasakyan ng pulis, iulat ni Chavez, halina na, nga naninirahan ng Pekeng Castillo. Lumingon ako at lumakat palayo. Ang masasakyan nek pulis, isa-isa ay nagdala kina Consuelo, Christian, at sa kasaraang dinala si Eduardo Bautista. Sa parehong oras, sa lahat ng balitang, channel sa buong bansa ay malakas na narinig ang nga kapanapanabik na headline tungkol sa mga krimen ng Bautista Holdings, ang pagpatay na 30 taon na ang nakalipas at ang peke na talambuhay. Humupa ang bagyo, ngunit para sa akin at kay Marichel, mayroon pang isang mahalagang desisyon. Inay, gusto ko na ang aking anak ay magkaroon ng apelyido ng aking ama. Reyes, sinabi ni Marichel, nakatayo sa tabi ko sa ilalim ng sinak ng sumikat na araw. Ang kanyang mukha ay wala ng takot. Dun ay lakas at dignidad na karapat-dapat sa pinuno ng isang dakilang angkan, ngunit hindi pa natatapos ang kuwento. Ang pahayag ni Eduardo Bautista, habang nasa detention center, ay nakpadalang isa sa lahat ng bagay na naging sanhingaming pagkamanghamuli. Sigurado ba kayong si Eliseo Reyes ay tunay na patay? Ang mapanganib na kahulugan ng salitang ito ay malapit ng matuklasan at kung saan ang aming kuwento ng paghihiganti ay maabot ang apoge nito. Sigurado ba kayo na si Eliseo ay tunay na patay? Ang pangungusap na ito na ibinaksak ni Eduardo Bautista sa detention center nang may baluktot na ngiti ay nagpadala ng gulat hindi lamang sa mga investigador kundi pati na rin sa akin nang ibalita iyon sa akin. 30 taon na ang nakalipas ay nawala siya at natiyak ko na siya ay napatay ng nga bayarang mamamatay tao ni Bautista. Elena, nag-aalok si Bautista ng deal sa investigasyon. Mabigat na buntong hininga ang naibigay ni Chavez sa telepono. Impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng inyong asawa kapalit ng pagalis ng mga paratang o makabuluhang pagbabago ng parusa. Tahimik kong pinigilan ang telepono. Sa labas ng bintana ay ganap ng naging umaga at ang mga dahon ng mga puno ng mangga sa hardin ay kinang-kinang sa hamog ng umaga. Buhay pa si Eliseo. Kung ito ay totoo, ano ang aking 30 taon ng pagdadalamhati? Ngunit sa parehong oras ay may nagyayalong kumpiyansa na naiintindihan ko ang walang hangganang kasamaan ng isang taong tulad ni Bautista. Marichel, manatili ka sa tahanan. Pupunta ako at lalagyan ng wakas ang usaping ito. Inay, magingat kayo, huwag hayaang lokohin ka niya. Mahigpit na inakap ni Marichel ang aking kamay nang may pag-aalala. Mahinahon kong hinagod ang kanyang palad at umupo sa itim na sasakyan na ipinadala ni Tadeo, patutunguhan, ang detention center. Nakaupo sa kabila na bulletproof na baso, si Bautista ay hindi na mukhang sawang at tinatad, kundi nakbalik na sa dating kayabangan ng isang oligarko. Matagal na tayong hindi nakita, Hari, o mas mabuting sabihing, Biyuda Reyes. Siya ay mayabang na igalaw, ang makamay na nakatuktok sa makapangaw at ngumiti. Gusto mong malaman kung nasaan si Eliseo? Hindi siya namatay. Pinangalagaan ko ang kanyang buhay. Siya ay nasa isang lugar na namumuhay sa kanyang nahuling araw, naging halos gulay, ngunit hinihinga pa rin. Makakapanatili ka ba ng mayos na ipadala ako sa bilangguan habang nalalaman mo ito? Natiyak niya na hindi ko makakaya ang pagkawala ng asawa at pumasok sa pinakamalaking apwestahan. Eduardo, hindi kayo nagbago kahit katiting sa loob ng 30 taon, tahimik at malamig kong sinabi. Palagi kayong sinusubukang manghold up ng mga tao,
naglalaro sa kanilang mga kahinaan, ngunit nakamali kayong isang nakamamatay na pagkakamali. Pagkakamali, ha? Nagpapakatatag ka, sinabi ninyong inalagaan ninyo ang kanyang buhay. Hindi ganyan iyon. Si Eliseo mismo ang nagstage ng kanyang kamatayan upang sa loob ng 30 taon ay mangolekta ng mga katibayan na magpapahiya sa isang halimaw tulad ninyo sa kulungan sa ilalim ng aking pangangalaga. Ano? Ang mapagmataas na ngiti ay nawala sa mukha ni Bautista. Tahimik kong inilabas mula sa aking bag ang isang sariwang medikal na litrato. Doon ay makikita ang isang lalaki sa wheelchair sa isang dayuhang rehabilitation center. Siya ay nagulang na, ngunit ang kanyang tingin ay malakas at malinaw. Siya ay ang aking asawa na si Eliseo. 30 taon na ang nakalipas, si Eliseo ay nagpakatakas mula sa inyong mga mamamatay tao at nakarating sa akin. Pinag-usapan namin ang lahat. Naunawaan namin na kung isasakdal kayo, bibili kayo ng kalayaan gamit ang pera at kapangyarihan, kaya siya ay namatay. Para makarelax kayo, palakihin ang inyong makamandak na imperyo hanggang sa sukat na hindi na may tatago ang bulok nito. Pinili niya ang daan ng buhay sa anino, nahihintay ng kanyang oras, kabulaanan, hindi maari. Kaya naman 30 taon ay sumusunod pala ako sa inyong estilo, galit si Bautista at sumuntok sa mesa. Kasinungalingan. Ito ay kasinungalingan. Kaya bakit ninyo pinayagan si Maricel na dumaan sa ganitong impyerno? Hindi ba ang pagdurusa ng inyong anak ay bahagi rin ng inyong plano? Hindi. Ito ang aking tanging pagkakamali. Hindi ko kailanman naisip na ang aking anak ay magmamahal sa ana ng isang halimaw tulad ninyo. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng Angkang Reyes. Kaya naman pinahintulutan ko siyang manirahan sa inyo upang makita niya mismo ang inyong tunay na mukha sa kanyang sariling mga mata. Tumayo ako at tumingin sa kanya mula sa itaas. Sa aking mamata ay wala ng kahit isang patak ng awa at nakita niya iyon. Nakita niya nang ganap ang inyong kabastusan at ngayon ay handa na siya bilang pinuno ng Angkang Reyes. Eduardo, ang inyong inisip na huling trampong ang buhay ni Eliseo ay bahagi lamang nga katibayan na naibigay na sa investigasyon. Si Eliseo ay lahat ng panahon na pinapanood ang kanyang anak, pinoprotektahan ang kinabukasang dapat niyang pamunuan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid ng investigasyon. Pumasok hindi lamang ang mga investigador. Sa likod nila ay nakatayo ang ilang batang top manager mula sa Bautista Holdings at ang pinunungang pinakamalaking bangko sa bansa na hanggang sa sandaling ito ay nagpapanatili ang neutralidad. Lahat sila ay mga tao na aking asawa na palihim na tumulong sa kanya na ihanda ang lupa para sa pagbagsak ng imperyo ni Bautista. Eduardo Bautista, nagsalita ang investigador. Katatapos lang na matanggap ang video confession mula kay Eliseo Reyes kung saan siya ay nagbibigay ng kumpletong testimonya sa kasong pagtatangkang pagpatay sa kanya. Ang posibilidad ideal sa investigasyon ay ganap na inalis. Si Bautista ay tuluyang nawalan ng lakas. Siya ay dumulas mula sa upuan at bumagsak sa sahig. Sa kanyang isipan ay nagliliwanag na ang mabalita kung paano ang imperyo na itinayo niya sa maninakaw na teknolohiya ay binubura sa lahat ng radar, pinagpapalitan ng bagong itinayong kumpanya ng Reyes. Mabuti, tapos na iyon, lumabas ako sa silid. Chavez, asikusuhin ninyo sina Consuelo at Christian. Kailangan nilang matuto ngang huling aral. Gustong pilitin nila tayong lumunok ng dumi. Hayaan silang maramdaman ang lasa nito hanggang sa huling patak. Sa daan pauwi, kinuha ko ang telepono. Doon ay may mensahe mula kay Maricel. Inay, gusto kong makita ang tatay, ngunit una ay kailangan ko munang magpaalam sa mga taong nagpahirap sa akin. Patungo si Maricel sa detention center kung saan nandun ang mga nawasak at sirang sina Consuelo at Christian. Doon ay makikita ang huling pinakakasiyasiyang eksena ng aming tagumpay. Sa malungkot na silid na pagbisita ay nakaupo ang dalawang kahabag-habag na mukha na kahapon lamang ay isang makapangyarihang tagapagari at tagapagmana ng imperyo ng oligarko. Maruming damit, walang laman na mga mata, nakaupo sila
sa malamig na bangko, wala kahit ang kanilang mamahaling fur coat. Sa koridor ay narinig ang tunongam nga kumpiyansang hakbang. Bumukas ang pintuan at pumasok si Marichel. Suot niya ang simpleng ngunit eleganteng damit. Sa kanyang mata ay wala na ang dating takot. Tanging malamig na ningning isang tagapagmana ang isang dakilang angkan. Marichel, ikaw ba iyon? Si Consuelo ay tumakbo patungo sa salaming partisyon. Tulungan mo kami. Tulungan mo, pakiusap. Magiging chairman ka na ngayon. Maaari kang tumulong sa ama. Sabihin sa inyong ina, sa mangkukulam na iyon na bawiin ang reklamo. Marichel, nagsusuma mo ako. Si Christian, na ang mukha ay basa sa luha at uhog, ay lumuhod. Lahat ng kasalanan ay sa akin. Hindi ako makakalaban sa aking ina. Hayaan nating simulan ang lahat ulit. Para sa aming anak, magiging alipin kita habang buhay. Patawad mo lamang. Ang kanilang kahabag-habag na mga kahilingan ay nakakasuklam. Ilang oras na mahinahon silang tinitingnan ni Marichel. Ang kanyang katahimikan ay nagpapanganib sa kanila ng higit pa. Ano, hindi ka magsasalita, walang utang na loop na magnanakaw. Sa wakas, ipinahayag ni Consuelo ang kanyang tunay na mukha. Ako ang nagpahintulot sa iyong manirahan sa aming bahay. Lahat ay may utang ka sa akin. Dahan-dahan ay nagsimulang magsalita si Marichel. Ang kanyang boses ay kahangahangang kalmado at malamig. Consuelo? Hindi. Consuelo, naalala ko ang bawat salita ninyo sa wakas, sinabi niya. Mahinahon niyang hinahaplos ang kanyang namamaga na tiyan. Ang bata sa tiyan ng babaeng iyon ay hindi maaring maging tagapagpatuloy na aming marangal na angkan. Ganyan ang sinabi ninyo. Ngunit paano ang katotohanang lumabas? Ang inyong marangal na anak ay wala kahit isang patak ng dugo ng Bautista, at ang bata sa aking tiyan na inyong tinawag na dumi ay direktang apo ni Eliseo Reyes, ang tunay na lumikhang lahat ng teknolohiya at ari-arian ng Bautista Holdings. Isang hakbang pasulong si Marichel at tumingin si Consuelo ng direkta sa mata. Kaya, sino sa atin ang magnanakaw at sino ang tunay? Naintindihan na ba ninyo ngayon? At si Consuelo ay nawalan ng salita at bumagsak sa sahig. At kayo, Christian, ang nagyayalong tingin ni Marichel ay lumipat sa dating asawa. Sinasabi ninyo na, magiging alipin ko kayo habang buhay. Huwag mo akong pagtatawanan. Kailanman ay hindi kayo nagtatrabaho. Lahat ng pera na inyong ginastos ay ninakaw mula sa aking ama habang siya ay nagnanganib ng kanyang buhay. Wala kayong kahit isang sentimong kayo ay may karapatang doon. Inilabas ni Marichel ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilagay ito sa salaming partisyon. Ito ang demanda laban sa inyong dalawa para sa kabayaran ng pinsala na umaabot sa daan-daang milyong piso para sa karahasan, pagpapahiya, moral na pinsala at para sa ilegal na paggamit ng intellectual property ng iking ama. Kahit makalabas kayo ngang bilangguan, magbabayad kayo ngang utang na ito hanggang sa katapusan ngang inyong buhay. Daan-daang milyon? Hindi kaming makakalinaong ganyan, umiyak si Christian. Kaya naman, sa literal na kahulugan ng mga salita, habang buhay kayong lalunok ng dumi upang mabayaran ito. Ang mga salita ni Marichel ay 100 beses na etsyong mapangiinsulto ni Consuelo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan, at hinawakan ng mga gwardya ang mga ito upang dalhin papalayo. Hindi bitawan ninyo kami. Ako si Consuelo Bautista, asawa ng oligarko, Marichel. Marichel, huwag akong iwan, mahal kita. Ang kanilang mabalif na mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa mga walang laman na pader. Wala na kahit sino sa kanilang dating mga alagad ang nasa tabi nila. Si Marichel, habang tinitingnan ang kanilang mga likod, ay nagbigay ng huling suntok, paalam, mawala kayo sa aking buhay habang panahon. Bam! Ang mabigat na pintuan ay nagsara at namagitan ang katahimikan. Ang kanilang masigaw ay lumayo at naging mahina. Malalim na huminga si Marichel at lumabas mula sa silid. Doon, sa koridor na binabahang umaga na araw, siya ay hinihintay ko at isang lalaki na nasa wheelchair. Tatay. Tumakbo si Marichel at hinawakan ang kanyang kamay.
Pagkatapos ng 30 taon ang pamilyang pinunit-punit ay muling nakasama. Magaling ka, anak, kaya mo iyon. Tumingin si Eliseo sa akin at mahinahon ngumiti. Patawad sa akin, 30 taon, pinilit kita na lumaban ng mag-isa, wala iyon Eliseo. Ang batang iniwanan mo sa akin, sa kanyang sariling liwanag ay nalibot ang dilim na nagngangalang Bautista. Nakatayo kami sa burol malapit sa aming hardin at tinitignan ang bayanang nakakalat sa ibaba. Sa lugar na dati ay nakatayo ang mapagmataas na mansyon Neka Pamilya Bautista, ay naglalatag na Neka Pundasyon Neka, isang bagong siyentipikong sentro na pinanggalan ng Reyes. Ang korporasyon na Bautista Holdings ay nawala na, binibigyang daan ang bagong Reyes Future Technologies. Lahat ng masasamang tao ay naparusahan ng batas, ngunit ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Sa huling kabanata, sa aming namumukatkad na hardin ng mangga, ay gagawa kami ngang unang hakbang bilang isang tunay na muling nakasama-sama na pamilya. Epilogo, ang bulaklak ng mangga. Lumipas ang 6 na buwan pagkatapos ng mapagbabagong gabing iyon. Sa aming hardin, na napapalibutan ng mga kagubatan malapit sa Antipolo, ay muli na nakabunga ang makintap na mangga, uminom sa malambing na init ng araw. Ang bawat hampas ng hangin ay nagdadala ng matamis at sariwang aroma na nagpapaalala na ito ang pinakamapayapang lugar sa mundo. Inay, tingnan mo, napakaganda ng ani ngayong taon, natawa si Marichel. Sa kanyang pisngi ay wala na kahit isang pasa o pamamaga, tanging malusok na pamumula. Ang kanyang malaking tiyan ay magulat ng malapit ng pagdating. Totoo iyon. Ang lahat ng iyong pagsisikap ay nagbunga. Marichel. Mahinahon ko siyang hinagot sa kamay. Si Maricel, kahit na managing chairman ng board of director na muling itinayong kumpanya ng Reyes Future Technologies, ay kalahati ng kanyang oras ay ginugugol dito sa Ardin, nagtatrabaho sa lupa. Ang teknolohiyang iniwanan ng tatay ay hindi maaring mapreserba nang hindi nararamdaman ang init ng lupang ito, sinasabi niya. At ito ay totoo. Lumaki siya bilang isang matibay, magandang babae at isang matalinong leader nang hindi siya pinababayaan na masyadong maraming trabaho. Sa loob niya ang aming pinakamahalaga na kayamanan. Isang boses malapit sa kanya ang narinig. Ito ay si Eliseo. Siya na ngayon ay walang wheelchair at sumasakay sa tungkod ay nag-aalaga mismo sa mga puno. 30 taon ay nanirahan siya sa anino tulad ng isang multo habang naglulunsad ng kanyang digmaan. Ngayon, sa wakas ay si Eliseo Reyes, isang simpleng tao, ay nag-enjoy sa kaligayahan ng pagiging kasama ng pamilya sa ilalim ng araw. Tatay, huwag mag-alala. Sinabi ng doktor na ang katamtamang aktibidad ay nakabuti. Masayang natawa si Marichel. Sa bawat pagkakataon na maririnig ko ang kanyang tawa, napupunong init ang aking puso. Ang manakaraang arawng impyerno ay parang isang malalayong, nakakatakot na panaginip tungkol naman sa pamilya Bautista. Ang kanilang kapalaran ay walang hanggang malayo sa aming kapayapaan. Ang bilangguan ay tinanggap si Eduardo Bautista para sa isang panghabang buhay na parusa para sa pagayos ng pagpatay, mga pinansyal na manipulasyon at pagtatangkang pagtatago ng katibayan. Ang noon ay makapangyarihang oligarko ay ngayon ay ginugugol ang kanyang nga araw sa malamig na kulungan, kinalimutan ng lahat. Si Consuelo at si Christian ay nakatanggap din ng karapat-dapat na parusa. Hinubaran ng lahat hanggang sa huling sentimo, napilitan silang lumipat mula sa Maynila sa isang maliit na apartment sa isang probinsyal na bayan upang mabayaran ang bilyon-bilyong utang na itinakda ng korte. Si Consuelo, na noon ay tinatawag ang kanyang sarili na reyna ng mataas na lipunan, ngayon ay nagtatago ng mukha kahit sa lokal na tindahan, tumatakbo mula sa mga mapaghamak na tingin. Si Christian, na kailanman ay hindi nagtatrabaho sa buhay, ay nag-aral na gumawa ng mga okasyonal na trabaho, at ayon sa mga nagsasabi sa amin, ay halos wala siyang pambiling tinapay. Kung ano ang iniisip nila, kung ano ang sinasabi nila, ay hindi na kami interesado. Ngunit isang bagay ang malinaw,
Ang masalitang nun ay ibinahagi nila sa amin na lumunok ngang dumi, ngayon ay ganap na natututo sila sa kanilang sariling karanasan hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Inay, ano ang iniisip mo? Hinukay ni Marichel ang kanyang mukha sa aking mukha ng may pananabik. Wala lang, maganda lang ang langit. Tumingin ako sa itaas at malalim na huminga. Ang pahihiganti na aking pinlano ng gabing iyon habang niyayakap ang aking anak ay hindi kinakailangan para mapakain ang galit, kundi para maibalik sa amin ang kapayapaan na ito, ang liwanag na ito, ang langit na ito. Sa parehong araw ay bigla na lang sumigaw si Maricel sa sakit. Inay, palagay ko nagsimula na, namangga kami at dinala siya ni Eliseo sa ospital. Habang naghihintay kami sa koridor, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay, magiging ayos ang lahat. Malakas si Marichel, kaya niya iyon. O, bagong buhay sa Angkang Reyes. Tiyak na magdadala ito ngang maliwanag na kinabukasan sa atin. Pagkatapos ng ilang oras ay narinig ang unang iyak. Isang malakas, malusog na iyak ng isang bagong silang na baby girl. Nang inilabas sa amin ng nurse ang binalot na sanggol, hindi ko mapigilan ang luha. Ang mga matangang munting ito ay tulad ni Eliseo, ang tumutukso na ilong ay katulad ni Marichel, at ang kanyang maliit na pisil na kamao ay parang puno ng determinasyon na mabuhay at malampasan ang kahit anong kahirapan. Inay, sinabi ni Marichel mula sa hospital bed, may lambing na tinitignan ang anak. Gustong bas yang pangalanan na Marina dahil sa dagat ng pag-asa at liwanag na ibinigay sa akin ng ikaw at ng tatay at dahil ipinanganak siya sa ilalim ng mainit na araw. Marina, isang magandang pangalan, bulong ni Eliseo na may luha sa mga mata habang tinitingnan ang apo. 30 taon na ang nakalipas, ang aming pamilya ay winasak, ang aming oras ay ninakaw, at ang aming dignidad ay tinattad. Ngunit hindi kami sumuko, tulad ng isang bulaklak ng water lily na sumasabak sa maputik na tubig, talagang sa putik kami ay nahanap ang aming tunay na lakas. Nang gabing iyon ay nag-iisa akong nakaupo sa bangko sa hardin, tinitignan ang maburol na pinulan ng pagsaluksog. Malalim, mapayapang katahimikan, wala ng takot, wala na ang mga taong maaring mangalit o makapanasakit. Tanging ang gintong bunga sa mga sanga at ang hiningang bagong buhay. Inay, si Marina ay ngumiti na. Isang masayang boses mula sa loob ng bahay ang narinig na boses ni Marichel. Tumayo ako at lumakad patungo sa bahay, kung saan naghihintay ang aking minamahal na pamilya. Nabalutan ng aroma ng mangga, nagsisimula ang isang bagong kwento ng Angkang Reyes. Mabubuhay kami sa lupaing ito kasama ang lupa, kasama ang pamilya. Tapat at matuwid, sa maliwanag at sagana at maliwanag na buhay. Ngumiti ako at lumakad patungo sa tahanan sa aking pamilya.